Sige po. Habang tayo po ay naghihintay pa po sa ating pong mga ilang kapatiran na possible po na mag-join po sa ating pong Google Meet. Tayo muna po ay mag-start po na umawit dito po sa naka-flash sa ating pong mga screen. Gumawa bilang ating pong opening song. Gumawa tayong lingkod ng Diyos sa daang iniatas tayo'y sumunod. Baguhin ang lakas sa yamang kaloob, at kung magkagayoy di tayo lulugmok. Gumawa, magangat, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa. Ang guro'y babalik agad. Gumawa, kusang ipakain, kabuhayang tinapay sa tumarain. Ang may mga damdam kay Jesus ay dalhin, sa pag-ibig niya sila ay gagaling. Gumawa, maghanap, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa. Ang guro'y babalik agad. Gumawa, ang lakas ay hingi, ang hari ng sama ay upang masupil. Bihatid na bihag ang naagaw natin sa harap ng Ama nating mahabagin. Gumawa, maganap, maghintay, magpuyat, umasa, gumawa. Ang guro'y babalik agad. Purihin po ang Diyos, atin pong inawit po, at minsan pa po tayong umawit, at hilingin po natin ang ating pong opening prayer after po nating umawit kay Brother EJ. Awitin naman po natin ito pong Sa Lupang Mataas. Buhay ko'y umaakyat bawat araw, isang taas, dalangin ko'y walang likas. Diyos sa langit ay ilipan, buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas, kaysa kahapon na tuklas, hanggang sa langit tumatas. Ayaw kong laging may takot at alinlangan ang loob, kung ang iba'y di antuko, ang nais ko ay tumayo. Buhatin mo at itatag ang paa ko sa mataas,
purihin po ang Diyos sa ating pong mga inawit mga kapatid. Tayo po ay mag-i-start po ngayon sa isa pong panalangin. Hilingin po natin kay Brother EJ ang ating pong opening prayer. Hello, magandang gabi po. Audible po ba ako? Yes, kay EJ medyo mahina lang po. Napit na lang ako. Hello, yan po. Narinig na po ba? Yes po, Brother EJ. Tayo po yung mga namin. Maraming salamat po muli sa pagkakataon ko na kami po yung makakapag-Bible study at makakarinig ng magiging balita. Pangunahan niyo po ang gabi nito na magkaroon ng magandang connection at naway ang bawat isa ay magpuso ang aming nakinig. Yan din po ang ating panalangin ng mga aming kapatid na hindi na makajoy sa aming mga kadahilanan. At yun din po ang aming mga ay sa buhay na may dinaramdam na karamdaman. Puno po sila pag-ibig. Ang na sinigarapag ang po namin ang mga sinisunod na araw na aming pinaharap na may gabayan niyo po kami sa araw-araw na pagtuloy at mga ito po buhay po siya. Sabi namin ginagalang Panginoon na kami sa Panginoon ng mga kapatid. Salamat po, Brother EJ. At muli po magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Bagamat po nung mga nakaraan po ay na-skip po ang ating pong Bible study dahil po sa sama po ng panahon dahil sa bagyo. Pero purihin po at pasalamatan po natin ngayon ng Diyos dahil muli po tayo po yung nagkakatipon through online para po sa ating pong Bible study. At ihanda na po natin ang ating pong mga puso't isipan, ang ating pong mga pakinig sa pag-aaral po natin. Binibigay ko na po kay Brother Wilson para po sa ating Bible study. Magandang gabi po mga kapatid. Mag-check lang po ako ng audio kung maayos po yung ating audio. Yes po, Brother Wilson. Audible. Sige po. Isa pong mahalagang topic regarding po sa pag-aaral sa church. Alos ito po yung ating mga tinatalakay. At alam niyo po, ang isa sa mga pinakamahalaga po na paksa ng pag-aaral po sa church ay yung tinatawag na the rapture of the church. Although ang tinutukoy po roon ay hindi yung local church, kundi yung universal church, kung saan po ito po ay kinabibilangan po ng lahat ng sumampalataya sa Panginoon. Simula po noong siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, at pagkatapos nang siya'y umakyat sa langit, after nung 40 days, bibilang ka pa ng 10 days at doon na po isinilang ang iglesia, yun sa Acts chapter 2. At simula po noon hanggang sa kanyang pagdating, ang lahat po ng sumampalataya sa mensahe ng ebanghelyo o ng magandang balita ay bahagi po ng tinatawag na universal church. Kaya ngayong gabi po ay ito po yung ating titignan po. Bagamat hindi po natin muna tatalakayin kung paano ito mangyayari, ang gusto ko lang pong tignan muna po natin ngayong gabi ay yung mga sign na malapit na mangyari po itong rapture. Ang rapture po kasi ito po yung pagkuha ng Panginoon. Katunayan, ang katuruan po na ito ay binigyan liwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica. Kaya dito sa 1 Thessalonians chapter 4, nandito po yung mga ilang o yung concrete na events dito po sa 1 Thessalonians. Pero
dito sa verse 17, ang sabi niya, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Yung salita pong titipunin, no? Sa ibang salin ay aagawin. Yun po yung ginamit na salita. Dito titipunin. Kaya yung rapture po ay tinawag din na meeting in the air para po itong isang grand reunion po ng lahat ng mga sumampalataya sa ating Panginoong Yesus. Kaya ngayong gabi po ay titignan po natin kung paano po ano yung mga palatandaan or ano po yung mga sign na malapit na pong mangyari ito, no? Alam naman natin napakarami pong mga pahayag ng ating Panginoong Yesus na siya po ay babalik muli. Kaya ito po yung salitang rapture. Pero ang ngayong gabi, ang pag-aaralan po muna natin ay yung mga sinyales na malapit na pong mangyari ito. Mahalaga rin na makita po natin ang bagay na ito. Pero bago po natin po ito matunghayan, ay saglit po muna tayong manalangin. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po. Bagamat kami po ay magkakalayo, ay maaari po kami na magkaisa at makapagpatuloy na makapag-aral po sa iyong mga salita na alam po namin na ang iyong mga salita ang siyang nagiging pagkain po namin sa aming pamumuhay spiritual. At ang iyong mga salita rin po ang siyang nagsisilbing ilawan po namin upang kami po ay makalakad sa iyong kalooban sa kabila ng madilim na sanlibutan po na ito na puno ng kasamaan. Kaya nawa po ay patnubayan mo po kami sapagkat kinikilala po namin na sa amin pong mga sarili, kaisipan, karunungan ay hindi po namin maaabot ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Naway pag-isahin mo kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. At magsilbi po ang iyong mga salita na panglaw sa aming buhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Alam naman po natin na sa mga nagdaan din naman po nababanggit natin na ang pagdating ng Panginoon o yung tinatawag na rapture, pagkarating po dun sa timing, ito po ay tinatawag na the imminent coming of Christ. Ang ibig sabihin, any moment po, pwede po itong mangyari. Ano? Pero napakabuti po ng Panginoon sapagkat nagbigay po siya ng mga sinyales, mga sign na malapit na po na maganap po ang kanyang pangako na siya ay muling babalik upang kunin ang iglesia o yung tinatawag na universal church upang ito ay kanyang makapiling magpakailanman. Kaya nga dito sa 1 Thessalonians 4:17, sabi nga, pagkatapos tayo namang mga buhay pa, dahil mauuna nga po yung mga patay na mabubuhay at natitira, kung ngayon darating po ang Panginoon at hindi na natin mararanasan ng kamatayan, ay sabi niya, titipunin sa alapaap. Sa ibang salin, caught up. At sa Tagalog din ay yung ibig sabihin nun ay dadagitin o kukunin. Sabi niya, sabi niya, titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Kaya yung mga namatay po, muling mabubuhay at yung mga nabubuhay ay sabay-sabay po na kukunin ng Panginoon. Sabi roon, sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Yun po yung tinatawag natin na blessed hope. Pero ano po ba yung mga biblical na
tumutukoy na malapit na po mangyari ito. Bagamat nung mga panahon po nila Apostol Pablo, ang mga believer po noon ay inaasam nila yon, no? O sa kanilang pananampalataya ay kinikilala nila na mararanasan nila noong panahon na yon. Pero ano po ba yung mga sinyales? Nangyari na ba talaga to o hindi pa? Yan po, siguro yan ay malinaw po na yan po ay hindi pa po nangyari. At meron pong mga ilang sign na binigay po biblically na malapit nang mangyari ang bagay na ito. Una po sa 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Gusto ko po itong basahin natin. 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Sabi po rito, dapat mong malaman na sa mga huling araw, ang araw po na tinutukoy rito ay ang pangyayari na ating pong pinag-aaralan. Sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Tapos sa verse 2, ang sabi, 2 Timothy, sabi niya, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Tuloy lang po natin at mamaya ay balikan na lang po natin. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Verse 4, sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Kahuli-hulian, verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Isang bagay po na sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang pagdating po ng panahon, no, yung tinutukoy niya na dito sa verse 1. Sabi niya, darating ang mga panahon ng kaguluhan. Ang isa pong sign na malapit nang dumating ang Panginoon, kapag ka po ang kasamaan ay lumalaganap, nagahari at magahari dito po sa mundong ito, yan po ay sinyales ng malapit nang dumating ang Panginoon. At yung immoralidad, no, yung mga masamang pag-uugali ng mga tao, sa kabila ng ang mundo ay magiging religious, may anyo ng kabanalan, sa kabila noon yung mga attitude and character ng mga tao ay makikita yung pagtaas ng antas ng kasalanan, ng kasamaan. Yun po ay isang bagay na sinyales na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Na tinitingnan ko po yung mga pangyayari sa panahon po natin. Pagka pala tumatanda ka, lagi ang gusto mong pinapanood o pinakikinggan ay mga news. Although minsan po ako ay nalulungkot, na-irritate, hindi ko alam kung ano po yung maging damdamin pagka po yung mga balitang naririnig sa ating pong bansa, sa ibang bansa, ay tunay na nakikita na po natin yung
mga bagay na ito, yung kaguluhan. Marahil ay update sa mga nangyayaring mga kalamidad, sa mga korupsyon, at iba-iba pang mga pangyayari. Nagkakaroon ng, sabihin natin, ng yung perilous time, yung kaguluhan, yung panganib, mapanganib ang panahon natin. Kakaawa po ang ating bansa sa kasalukuyan. Bagamat nakikita ko ang Diyos ay ini-expose niya ang mga bagay na ito. Sapagkat tunay na sa Panginoong Diyos ay wala po tayong maililihim. Ang lahat ng bagay ay hayag sa harap ng ating Panginoong Diyos. At siya ay may kapangyarihan na i-expose yung mga bagay na ito. At nakikita natin sa pamamagitan ng mga calamity, sunod-sunod na mga kalamidad na nangyayari, at dito ay nakikita yung mga kaguluhan at mga pangyayari, yung lalo na yung tinatawag nating corruption. Nag-aaway o ang mga sangay ng ating gobyerno, ang mga matataas na sangay ng ating gobyerno. Kaya po, kung ito po ay nangyayari sa atin, at nakikita ko ganun din ang nangyayari sa mga ibang bansa, mayroon ding mga kaguluhan. At ang mga kaguluhan po na ito ay sinyalis po ito na malapit nang dumating ang Panginoon. Sa aking tingin, habang ito po ay papalapit ang pagdating ng Panginoon, ay pagulo naman ng pagulo ang mundong ito. Kaya nga po, dito sa binasa natin sa 2 Timothy chapter 3, mahalaga na bilang isang Kristiyano ay alam natin ang bagay na ito. Sabi niya, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Marahil nang sabihin ito ni Pablo ay boldo mayroong mga kaguluhan pero hindi ganoon kalala tulad ng nangyayari sa mundo ngayon. At tignan natin yung mga karakter, ang magiging pag-uugali ng mga tao. Kaya dapat ito rin ay makita natin. Sabi niya, sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Palalo, mapagmataas. Mapagsamantala. Suwail sa magulang, walang utang na loob at labastangan sa Diyos. Kaya dapat aware tayo sa mga bagay na ganito. Kaya sabi niya, dapat mong malaman. At kung titignan natin, meron itong kinalaman sa relationship sa tao. Sabi niya, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Kaya yung worldly system po natin, no? Tumataas yung antas noong tinatawag natin na mga makamundong mga aliwan.
yan ay isang sinyalis na malapit na dumating ang Panginoon. Ang pagsama ng kalagayan ng bawat bansa, ang pagkakaroon ng mga kaguluhan dito sa mga nangyayari sa atin ay malinaw po na ito ay sinyalis na malapit na dumating ang Panginoon. Kaya yan ang isa sa mga sign, no? Yung increasing of lawlessness and moral decay, na yung nawawalan na ng kabutihan ng tao. Bagamat ang mga Kristiyano nawa ay hindi tayo matangay, kaya nga doon sa verse 5 ay mayroong payo si Pablo. Ano yung payo po niya doon sa verse 5 ng 2 Timothy chapter 3 verse 5? Ang sabi po niya ay, iwasan mo ang gayong uri ng mga tao. Para nang sa ganon ay hindi ka ma-compromise. Para nang sa ganon ay hindi ka magaya, mahila. Kaya lagi ko pong natatandaan yung aking narinig noon ay sabi, okay lang ang makisama, huwag ka lang makisama. Bilang isang Kristiyano ay dapat aware tayo sa mga tao na sinasamahan natin o kasama natin. Although hindi maiwasan ang mga bagay, mas maganda kung kasama natin sila ay masumpungan sa atin, maging ilaw tayo sa kanila. Pero yung tayo yung sasama sa mga gawain nila, yun po ang hindi po maganda. Sapagkat sa mga huling araw, yan po yung isa sa mga sign. At sa Revelation chapter 13, kung pag-aaralan po natin yon, yun po yung pagdating noong Antichrist at yung pagdating noong propeta ng kasi parang yung prophet siya yung magpo-promote doon sa Antichrist, no? Yun yung sa Revelation chapter 13. Pero ang point po natin dito, yun na yung magkakaroon ng yung tatatakan ng 666 yung mga tao. Siguro tingnan natin ito. Although ito na yung panahon na ito, mga mangyayari na sa panahon ng pagkatapos na tayo ay kunin ng Panginoon, yung tinatawag na tribulation. Pero ang gusto kong tignan po natin dito, yung tinatawag na globalism. Kasi dito po, ayon sa mga huling mga bersikulo, dito sa chapter 13, pagka nandito na po yung Antichrist, kapag nangyari na yung rapture, at maghahari na yung Antichrist, ang sabi po rito, verse 15, ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng hininga ang larawan ng unang halimaw, yun yung Antichrist, kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kamay. Pansinin natin, global po ito, no? Sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas ng pangalan niyon. Kailangan dito ang karunungan, maaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. Ito po yung 666.
Although ito po, ang binasa natin ay mga mangyayari doon sa panahon ng tribulation. Pagka-rapture po kasi magkakaroon ng tinatawag na kapigatian po rito. Sapagkat naghahari po si Satanas sa pamagitan ng tinatawag na Antichrist. No? Kung ang Diyos po ay nagkatawang tao sa persona ng ating Panginoon, ang diablo rin sa mga huling panahon, pagkatapos na kunin ng Panginoon ang kanyang iglesia, ay magkakatawan tao rin siya sa persona ng Antikristo. At meron din siyang gagamitin na tagapangaral na ipopromote siya. Yun yung propeta na nagbigay ng magpo-promote dito po globalism na ito, na hindi ka pwedeng makapamuhay sa mundong ito kung hindi ka sasamba sa Antikristo at sa iyong pakikiisa sa kanya ay makapamuhay sa mundong ito. Subalit kung ikaw ay hindi sasamba, ikaw ay papatayin. Yan po kaya yung globalism. At nakikita na po natin yan sa panahon po natin. Katulad ng mga paggamit ng credit card, yung mga paggamit ng isang ID, o sa ibang bansa po ay mayroon na pong gumagamit ng mga chips. No? Gabi nga, lagi ko pong nakakalimutan yung aking senior citizen ID na gamitin. Minsan pagka nakabayad na ako, doon ko maalala, sayang naman din yung percentage. Sabi ni Brother Jim, meron siyang pinapakita sa akin sa cellphone na sabi niya, i-download mo itong application na ito sapagkat nandito na lahat yung magiging ID. Yan po ay mga senyalis ng globalism. At nung mga nakaraan ay mayroong mga napabalita, may mga uma-attend po sa Nueva Ecija na naka-experience nito, na dinala sila sa Bulacan para isuriin ang kanilang mga mata. No? Hindi suriin para magkaroon ng salamin. Ano kasing tawag doon? Merong tawag doon eh. Parang yung Iris scan. Ano yun, Brother John, kasi? Yung iris scan po. O yun, yung iris scan, no? Yung pagkakilanlan ng isang tao. Yan pong mga ganyang mga pangyayari sa panahon natin, no? Na hindi na pangkaraniwan, subalit ito'y sumasalamin sa pagkontrol sa buong mundo. Yun yung tinatawag natin globalism. Kaya kung atin pong titignan ng panahon po natin, ay tunay na nararanasan na ang mga bagay na ito na siyang senyales ng malapit nang dumating ang Panginoon. Una, yung paglala ng kasamaan. Pangalawa, yung pagkontrol, no, ng buong mundong ito, o yung tinatawag na globalism. At ang pangatlo ay, kung babasahin mo yung Ezekiel chapter 37, ito ay, siguro tignan din natin, ito ay tungkol sa isang prophecy. Ezekiel chapter 37, although kung titignan natin dito, ang kausap ng Panginoong Diyos, ang pagkasabi niya po rito ay sabi sa chapter 37, ito ay tungkol sa mga bungo, no? Sabi, ang pamagat ng chapter 37 ng Ezekiel ay ang libis na puno ng kalansay.
Sabi sa verse 1, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako. Ito yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Ezekiel. Sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sinabi naman ni Ezekiel, sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayo'y makikilala ninyong akong si Yahweh. Kausap dito ng Panginoong Diyos si Ezekiel. Dinala siya sa isang libis na puno ng mga kalansay. At alam ninyo kung ano ang kahulugan nito? Dito sa verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong, ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa iyong bayan. Mga kapatid, ito ay isang pangyayari sa bayang Israel. No? Na iinialin tulad siya sa isang buto, bungo, kalansay na walang buhay, sapagkat sila'y nagsipangalat. Wala silang identification. Pero ang sabi rito ng Panginoon, no, dito sa ating binasa, sa mga huling araw, prophecy po ito Ihingaan ko kayo upang kayo mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. At noong pong taong 1948, sa pamamagitan po ni David Gurion, head ng Jewish Agency, pinroklaman niya yung pagkakatatag independyente ng bayang Israel. Kaya po sila ay nakabalik. At ngayon, nakikita natin na mamayagpag ang bayang Israel sa kanilang bayan, kung saan nagkakaroon nga ng giyera ngayon. At isa sa mga matayog na bansa, bagamat maliit, ay ang bayang Israel. Yung restoration ng Israel, isa sa 1948 pa po yun, nangyari. Although ilang taon na rin ang lumipas. Subalit ngayon, yung pagyabong ng puno ng igo, sabi sa Roma, yan ay isang sinyalis na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang mabilis na pagunlad ng Israel. At yan ay nakikita po ngayon sa larangan ng agrikultura, bagamat maraming disyerto sa Israel, ay natataniman nila ng mga iba-ibang mga prutas. Lahat ata ng prutas na itatanim nila. Pagkarating sa military, ay lalong nagiging epektibo sila, umuunlad po sila. Ang pag-unlad ng bayang Israel ay isa po itong sinyalis na malapit ng dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ako po, nung giyera-giyera, lagi po akong nanonood. Actually, lagi rin akong nakikibalita sa mga CNN, sa mga tinitingnan ko rin po kasi ang paggalaw at
mga bagay na yan tungkol sa bayang Israel. Sapagkat nandiyan din po ang mga sinyalis na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Yung pagka-restore. Kaya yung mga bungo na pinakita kay Ezekiel, maliwanag na iyon ay ang bayang Israel. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Diyos na sila'y ibabalik niya sa kanyang bayan. Kaya po, yan ay isang sinyalis. At ang kanilang pagyabong, yung kanilang pagunlad, no? Progress. Pero nyo, napakaliit na bansa, pero isang mayamang bansa. Hindi nangungutang, nagpapautang. Napakaliit na bansa. At ang isa pa po na sinyales, no? Una, nakita po natin yung paglala ng kasalanan, kaguluhan, at yung nasisira na ang moralidad ng tao, yung pag-angat ng globalism, at yung restoration ng bayang Israel. Dito sa 1 Timothy chapter 4, meron din pong binanggit si Pablo kay Timoteo tungkol po sa sinyales ng malapit na pagdating ng Panginoon. Sige po. Sabi po rito, 1 Timothy chapter 4, dito po sa verse 1. Sabi po, 1 Timothy chapter 4, verse 1. Na sa mga uling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Kaya tingnan po natin, no, yung progress din ng tinatawag na false cults, false teaching. Yung paglago, no? Sabi po rito yung pagtalikod doon sa mga tamang katuruan. Sabi rito, shall depart from the faith. Minsan, sa nakikita po natin ngayon, yung mga tinatawag na mga mega churches, mega denomination. Nawawala na po yung tamang katuruan tungkol sa pananampalataya. Minsan nga po, hindi man lang nababanggit o mabanggit man ang ebanghelyo o ang magandang balita ay pahapyaw. Hindi nila ito binibigyan diin. Kundi ang mga katuruan na kanilang itinuturo ay mga bagay na sabihin natin na nakakapukaw lang ng puso at kaisipan sa kagandahan ng mundong ito. Pagunlad sa mundong ito. Kung paano magkakaroon ka ng magandang karir, kung paano ikaw ay lalago sa iyong pinansyal na pamumuhay. Yan yung mga mensahe minsan naririnig ko sa mga iba-ibang mga denomination. Mga opposite sa mga turo ng Panginoon at sa turo ng mga apostol na matuto tayong tumingin sa langit at hindi natin bigyan ng masyadong pansin ang mga bagay dito sa lupa. Sign po yan eh. Kaya lang yung iba, kahit alam nila, sabi niya, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Kaya isa po yan, no? Sa mga panahon po na
malapit na dumating ang Panginoon, ay lalago yung tinatawag na apostasy. Alam niyo po yung apostasy, ang ibig sabihin po nito ay yung pagtalikod sa katotohanan, pagtalikod sa pananampalataya, pagpili, hiwalay sa katotohanan. Yon yung apostasy. Yung growing ng apostasy, no, yung maraming mga tao ang tunay na makikita natin na tatalikuran ng katotohanan, yan ay sinyalis. At yan po sa panahon natin, nakikita na po natin. Maraming mga Christian congregation, maraming mga Christian sinasabing local churches. Kaya nga minsan nalilito na rin ang mga tao. Puro worldly system ang kanilang ginagawa. Ang mga pinauunlad nila, yung kanilang mga place, kung saan sila nagtitipon, kailangan ito'y attractive. Ang mga music nila, kailangan is very attractive sa pandinig ng mga kabataan, ng mga nakakatanda. Kaya nga po, kailan lang pinapanood ko yung Hillsong. Yung Hillsong pala ay ginawa nilang church. At ito'y lumago, subalit ngayon ay unti-unting bumabagsak. Ganon din yung kay Rick Warren, yung Driven Purpose, medyo bakit ito na commercialism. Kaya po, ang pag-unlad ng commercialism sa mga denomination is a sign na maraming tumatalikod sa pananampalataya. Parang ang mga mensaheng gusto nila ay yung mga nakabubusog sa tenga, nakabubusog sa puso, at yan ay yung mga wealth, mga kayamanan sa mundong ito, kung saan yan ang inoffer ng dyablo sa ating Panginoong Yesus, na ibibigay niya ang kayamanan, siya ay sumamba lamang sa Kanya. It is a work of the devil. Kaya nga, dito ay ginamit yung katuruan ng mga demonyo. Minsan akala natin yung mga katuruan ng demonyo, ito yung parang nakakatakot. O hindi po. The teaching, the doctrines of the devil, maliwanag yan doon sa Matthew chapter 4 nung na-encounter ng ating Panginoong Yesus ang dyablo. Nawa, sa panahon natin, nakikita po natin yan. Kaya yung commercialism, parang sabi nga, parang networking, yan po ay sign ng malapit nang dumating ang Panginoon. And lastly, siguro, pero itutuloy po natin itong pag-aaral natin, no? Ang kauli-ulian siguro na senyales, ang sabi sa Matthew 24 verse 14. Matthew 24 verse 14 po, siguro alam na po natin ito. Ito po yung pag-unlad din ng tinatawag na evangelism o yung tinatawag na worldwide preaching ng gospel po. Dito sa Matthew 24 verse 14, ang sabi rito, ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Mga kapatid, according sa Global Missionary Map, konting porsyento na lang po ang hindi nadadatnan ng Ebanghelyo. Although 50%
yung mga nadatnan pero hindi nakapenetrate. Pero meron pa rin pong mga bansa na hindi pa rin napupuntahan para sa ebanghelyo. Iba po yung napuntahan na at walang nag-response. Iba rin yung hindi pa napuntahan. Ngayon po kasi madali na po tayong makakonect sa mga tinatawag na mga global worldwide na mga missionary. Kung saan ang mga missionary po ang kanila pong ministry is to penetrate the gospel sa mga bansa, sa mga lugar. Although marami ng mga tribes na mga napasok ng mga unang mga missionary po natin, no? At ngayon ay marami pa rin. Kaya sa ibang mga tinatawag na communist country, karaniwan nandiyan po yung mga tinatawag na mga hidden churches. Kumbaga parang nakatago sila dahil bawal sa mga bansa po na yan. Pero ganun pa man, marami ng mga bansa, actually maraming mga Muslim, Buddhism na evangelize, nagiging Christian na po. At yan ay senyalis na malapit nang dumating ng Panginoon. Kaya hanggat hindi maipangangaral, marahil ang reason dito ay para wala silang maisumbat sa Panginoong Diyos. Sapagkat alam natin na ang mensahe ng magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos ay ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. And ang maganda po, as a local church, kailangan mag-involve tayo. Kaya nga in a little way sa ating pong churches, no, sa ating mga local churches, ay sinisikap natin in a little way makaambag tayo sa sa pangangaral ng ebanghelyo. Sapagkat ito rin yung Great Commission, go ye into all nations and preach the gospel. Ito yung pangunahing function ng isang local church, is to spread the gospel by preaching the gospel and by living in the gospel. Yung pamumuhay natin at yung pag-share natin ng gospel, isang napaka-importanting partisipasyon sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Kaya tayo, in a little way, no, yung mga relatives, friends, neighbors, ay nais natin na iabot ang ebanghelyo sa kanila. Iparating ang ebanghelyo sa kanila. Pero dito po ay tinatawag itong worldwide, no? At ngayon ay nagaganap po yan. Minsan marami pong mga missionary ngayon ay yun sa mga sports, no? Pumapasok sila sa mga tulad ng mga football grounds na maraming mga tao, nandun sila to namimigay ng tracts, nag-share ng gospel. Bukod pa doon sa mga missionary talaga na pinapenetrate yung mga hindi pa talaga nakarinig ng ebanghelyo. Maraming mga missionary ang nag-aaral sa mga different language para ma-penetrate lang nila yung gospel doon sa mga lugar na alam nila na hindi pa nadatnan. Pinaghahandaan nila ito. Kung ano yung mga pangangailangan nila, kung ano yung mga kultura nila, wika nila, para lang madala ang ebanghelyo. Sapagkat isa yan sa mga sinyales. Sa panahon natin ay maraming mga dumami ang mga missionary enterprises. Although alam niyo po, marahil yan ay kalooban na rin ng Diyos, yung mga enterprises. Pero biblically, kung titignan natin ang missionary journey ni Paul, dapat ang nagpapadala ng mga missionary ay ang church. Kaya lang, siguro nakikita ng Panginoong Diyos ang kakulangan ng maraming mga local churches to support this kind of ministry.
Kaya naitatag yung mga enterprises, mga missionary enterprises, kung saan sila yung sumusuporta doon sa mga misyonero para ipalaganap ang ebanghelyo. Pero biblically, dapat ang church ang siyang mag-support, like Paul, yung kanyang missionary journey. Kung titignan mo, ay it is supported by the local assembly. Kaya pagka pinag-aralan po natin yung journey of Paul, makikita natin ay kung saan siya nagsimula, kauli-ulian doon siya bumalik to report, sapagkat siya ay isinugo ng isang iglesia. At marahil ay, bagamat hindi biblical, kung titingnan natin yung mga missionary enterprise, pero marahil ito'y pinapahintulot na ng Diyos sapagkat sabik na rin siya na makapiling niya ang kanyang iglesia. Kaya nga, inialin tulad ang Universal Church sa isang babaeng ikakasal kay Kristo. Ganoon yung damdamin ng Panginoon, yung pagmamahal niya. Nasasabik na rin siya. Kaya marahil ay yung tinatawag na permissive will, bagamat hindi yun ang perfect will. Sa panahon natin, nag-grow yung mga missionary enterprises. Bagamat nung sa mga nagdaang panahon, ito'y unti-unting namamatay dahil sa kakulangan ng support. Pero ngayon ay dumadami according sa mga ulat na maraming mga missionary enterprises ang dumadami to penetrate the worldwide preaching of the gospel. Kaya ito po yung mga sign, no? Una, yung pong paglala ng kasamaan sa mundo, yung globalism, yung pong restoration ng bayang Israel, yung paglago ng apostasy, yung mga tumatalikod sa tunay na pananampalataya, at yung paglaganap po ng ebanghelyo. At kasama doon sa apostasy yung commercialism, no, yung maling mga aral. Kaya ano po ang ating pinaka dapat gawin? Manalangin at maging, kaya nga be watchful sabi po, no? Sabi doon sa Matthew 24 verse 42, last na lang. Kaya ito po yung dapat natin gawin. Be watchful. Matthew 24 verse 42, sabi po, kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Watch therefore. Be alert. Maging mapagmatsyag po tayo. Maging discernful tayo. Discern natin yung mga pangyayari sa ating paligid, sa mundong ito, yung galaw ng mundong ito. Kapagkat nangako ang Panginoon, darating po siya. At naway, sa mga susunod pag-aaralan natin, ano po yung pamumuhay na dapat mayroon tayo habang hinihintay po natin yung rapture. Siguro yan yung mga pag-aaralan natin. At pag-aaralan din natin, una, bakit po kailangan dumating ang Panginoon? Sa ngayon, nakita po natin yung mga sinyales ng pagdating ng Panginoon. Titingnan natin sa susunod po yung dahilan bakit kailangan tayong agawin o i-rapture. At pangatlo, ano yung dapat nating gawin habang hinihintay po natin yung pagdating ng Panginoon. Nawang bawat isa po sa atin ay maging mapagmatsyag, maging mapanalangin, samantalahin ang mga pagkakataon, sapagkat darating po ang ating Panginoon. At ayon dito sa ating mga pinag-aralan, ang mga ito ay naririnig, nakikita na po natin sa panahon natin. Ito po ay badya, sinyalis na malapit na pong
dumating ang Panginoon. Let us pray po. Ama, salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay ng liwanag sa aming mga puso't kaisipan. Salamat sa mga tanda ng muling pagparito ng aming Panginoon. Nang sa ganun po, ang aming mga buhay ay tunay po na maging mapagmatsyag. At higit sa lahat ay manatili kami sa pananampalataya. Matutunan namin ang magtiis sapagkat alam po namin na ang pagtitiis ay nagbubunga ng kalwalatian. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong mga salita. At naway masumpungan mo ang bawat isa po sa amin na nananabik sa muling pagparito po ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa bawat isa po. At kung meron po tayong mga katanungan, ay i-welcome po natin yan. Pero balik ko muna po kay Brother John. Ayan po, purihin po ang Diyos. Salamat po sa ating pong napakinggan po ngayon pong gabi sa ating Bible study. Salamat po sa ating pong kapatid. At katulad po ng nabanggit po ng ating kapatid, ay welcome na po ang ating mga katanungan. Kung meron po tayong mga question, ay pwede po at malaya po tayong makapagtanong po. Para po sa ating pong mga katanungan ay open na po. At kung meron din pong nanonood po sa Facebook Live po natin na may question, pwede rin po tayo na makapagtanong po. Pwede po tayo mag-comment po at babasahin po natin yung question. Okay po, wala po ba tayong question mga kapatid? Last call po. Okay po, kung wala po tayong question po ay tayo po ay magwakas po sa isa pong awit. Awitin po natin ito pong Bayan na Kay Dilag. At hilingin po natin kay Brother Jim ang ating pong closing prayer. At patuloy po sa mga susunod pong Bible study ay itutuloy po natin yung ating pong pag-aaral po sa naging topic po natin ngayon pong gabi. Isang lupaing kainam na ngayon'y ating tinatanaw, at doon tayo'y hinihintay ng Ama nating mapagmahal. Bayan na kay dilag, magkakatipon tayo roon. Bayan na marilang, na tahanan ng Panginoon. Awit natin ay di huhumpay sa tamis ng pagsasamahan. Ang papuri aalingaw-ngaw
magkakatipon tayo, bayan na Manila, tatahanan ng Panginoon, sa Ama nating mapagmahal. Ang papuri ay iaalay, dahil tayo'y kanyang minahal, pinagpala at pinagyaman. Bayan na kay dilan, magkakatipon tayo roon. Bayan na Marilan, natahanan ng Panginoon. Salamat po at hilingin po natin kay Brother Jim ang ating pong closing prayer. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila ka at kapangyarihan po sa lahat. Patuloy kami ay nagpupuri po sa iyo at patuloy din po ang aming pasalamat sa mga pagkakataon na pinagkakalob niyo sa amin upang patuloy kaming makapag-aral at makapakinig ng iyong mga salita, upang kami ay maging handa sa pagbabalik po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon sa Kristo. At salamat din po sa kapatid na itinayo mo upang maghayag ng iyong mga salita. Patuloy na siya, balik niyo po sa kanya ang pagpapala at kalakasan ng katawan. At sa mga taong iyong ginagamit, pagpalain niyo po sila. Gayun din po ang mga kapatid na dumalo ngayon sa online. Kayo rin po ang magpala sa kanila, maging sa kanilang pamilya. At patuloy, Ama, na inilalapit ko rin ang mga kapatid na wala sa online, na sa susunod na ganitong pagtitipon ay pagkalooban po nyo sila ng time para po sila po ay maka-attend at pukawin nyo po ang kanilang mga puso. At ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Thank you po. Good evening po mga kapatid. God bless po. Good evening, Brother Jim, Brother EJ. Good evening sa inyo lahat. Sister Venus. Good evening, Sister Ed. Po. Sila Miray. Miray, good evening. Kumusta si Jay Miray? Hello, Rosita. Kumusta na si Adrian? Ate Rosita. Nakalabas na si Adrian, Ate Rosita. Hindi na. Bawal sa mo? Wala. Ay, gandang gabi, Sister Med. Hindi mo po. Nakag-game na po na ito. Salamat sa inyo. Nakalabas na, Sister Kaya Rosita. makita nasisira kasi sa cellphone, bro. Sige, magsalita ka na. Kumusta ka ni Brandis? Galing ka, patuloy ka namin mag-pray. Ang pogi naman yung hawak mo na yan, Sister Med. Pogi mo daw. Hawak naman yan, nasa lolo. Mana daw po siya sa lolo niya. Wala pa si Brother Den. Kadarating lang po. Kadarating lang po. Kumusta bro? Kadarating lang. Ganyan bro. Ando pa po sa Yeah, Brother Wilson. Okay po.
Bye-bye, bro. See you po sa Sunday. Bye-bye po. Adrian, pagaling. Bye-bye, bye-bye. Sunday. Good evening po. Bye-bye Meron ba po. tayong ano sa Sunday, Brother Jim? Wala muna. Meron ba tayong men's? Ha? Ikaw ang ano, Meron tayong men's? ikaw ang bahala ron, bro. Kung anong ano. Hindi, yung schedule natin. Tanungin nga natin. Wala po yata, Brother Wilson. Wala muna. Wala muna, Brother Jim. Okay. Wala muna pala tayong men's. Susunod na lang. Okay, bro. Bye-bye. 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 God bless you. Po sa prayer. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.